yung kabayo mo? Ating, in-order na rin yata ni owner para magpapaano na tayo, papapasinta na tayo ng nasa 40 cm yung height. So ba, sinahanap lugaw no? Pagka lugaw na, hindi kami bibili. Pagkakataon, i-apply ko rin ng meet naman po natin makukuha ang pera yun. I-awas lang yan, mag-overnight siguro hanggang bukas yun yan para isang control. Si engineer. Good morning mga Nasaan yung boss. kabayo mo? Kabayo. Ha? Kabayo. 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 Oh. Kabayo. Ayan, nakita. Long ranger oh. Ano to? Bigay lang? Okay. Ayan, update po tayo dito sa project. So yung na-deliver na, napalitan na yan no? Oh. Plumbing. Mali yung ano, mali po yung nabili ng bayo ko kasi siya pinabili ko. Binabili nila may pangit. So pinabaklas ko tapos sabi ko palitan niya. Hindi pwede yung ano. Ayan. Ang magandang klase kasi mga boss ganito yung kulay. Neltex ka tayo. Neltex brand to, certified. Series 1000 or S1000 yan. So yung palang plumbing dito, hold muna dahil po meron pong pagbabago yung kasing water closet na ilalagay ni owner dito sa dalawang CR, dito sa master tsaka dun sa may common doon. Ano po siya, complicated yung pag-aabang niya. So inintay muna namin yung pong water closet na darating. In-order na rin yata ni owner para may abang namin yung dapat iabang para hindi na magkamali. Ayan. Hindi po kasi standard na abang tulad ng ordinaryong water closet po yung ilalagay. Kaya po yun, in-hold ko muna. So ang gagawin namin ngayon, magpapaano na tayo, papapasinta na tayo ng wall. Ayan, pwede na sila mag-asinta naman na para magdire-diretso na habang hinihintay namin yung water closet bago tayo mag-flooring. Ang bala ko sana dyan, mauna muna yung flooring bago asintada. So yan, medyo natidelay po tayo pagka hintayin pa natin yun. Daw yung niya kung hindi ako nagkakamali 15 days yata yung working days ng delivery nung order ni owner na water closet. So yun, binigay ko na rin sa kanila yung elevation namin sa top of beam. Hindi naman po kasi pwedeng patong lang tayo ng patong o mag-aasinta lang tayo ng basta-basta. Kailangan nating kunin yung elevation ng top of beam para yung CHB natin is ang tawag dito, saktong-sakto dun sa ating elevation. Tsaka siyempre i-consider din natin or i-less din natin yung ating beam. Ang size ng beam dito, kung di ako nagkakamali, nasa 40 cm yung height, tapos nasa 20 cm yata yung width, yung kanyang lapad. Ayun na, tapos ipapadugtong ko na itong mga poste, itong mga bakal para umangat na rin po yan. Ano po ito, meron po siyang dalawang beam, lower beam saka upper beam. Meron kasi siyang high ceiling yata.
So ito na yung tubo. Ito magandang klase. Yung na-deliver nung nakaraan. Hindi siya hindi ko pinalagay dahil nga ano, pangit. Ayun, Protex. Pagka po kasi talaga sa ano, sa matatabunan diyan sa ilalim, kailangan yung matibay na PVC. Alang ano, lugaw, te? Ay, gusto ko pa naman lugaw. Ako lugaw. Pagka sopas, hinahanap lugaw, no? Pagka lugaw, hinahanap sopas. Sopas, oh. Masarap pala. Hindi bibili. Bigay kayo. Anong meron? Uy, yaman na ang paliya po. Nabili na kayo. Ano kayo? May itlog pong 45. Mas ba din sa akin sabaw? Sopas na rin sa akin. Bugay ka. May itlog ka ba, sir? Meron, dalawa. Ay, lagyan nga hotdog yan. Yung 20 pesos na eh. Meron na ba nung bumili pa? Nakalatila? Deserve. Deserve ba talaga? Ayan mga boss, naitayo na rin pala itong ano. Ito pong tatlong column na nahuli. Ito isa, tapos yung isa. Ito na po yung pinakagarahe niyan. Garage, tapos yung tie beam. Meron kang tie beam dito yun. Ganon din doon, tapos doon. So ganyan. Okay na rin yung ano, yung pong linya ng bakod. Ito na yung property line. I-adjust po kami ng konti ron dahil pinundan natin yung talagang ano, talagang linya or yung survey. Halos nasa ano yung pinasok ko, halos nasa 2 feet. Dito sa harapan lang naman malaki. Tapos dun sa dulo dun, halos sakto dun po sa pader nung nasa likuran yung ano, linya. So ito talaga yung wala sa linya. Tapos yung bakod niya medyo ano na rin, wala, baluktot na. So gigibayin po namin to para makapagbakod na rin kami dito. Yun na lang yung pinaka kaya angat itong area na to sa may harapan. Ayan. Well, di rin tayo magtatagal dito mga boss. Sa farm kasi ngayon po yung schedule ng pag-install ng solar. Kahapon po kasi dineliver nila daddy or yung tatay ni parang Jigan yung mga panel. May mga kulang pa pong accessories na gagamitin. So ngayon daw baka after lunch ilalagay na nila yung panel dun sa bubong. So uwi rin tayo para po ma-assist natin sila. Ay meron din po kasing kailangan nilagay dun sa bahay para maayos yung ano, yung pong lulugaran or pupwestuhan ng solar, yung ano, yung inverter tsaka yung battery. Ayan, hindi rin po tayo magtatagal dito. Oras na rin tayo para ma-assist natin yung mga gumagawa dun sa farm. Ilalagay na yung aking ano, pangarap na solar.
Banji yan. Hello po. Ito po yung tumulong sa atin para solar. Shoutout kay Ma'am Ma'am Ellie. Shoutout po, Tita Eli. Oo. Sa Lubao. Kasi ito rin yung battery dala ni parang Gian. Para masosolar na natin si Paring Rick kasi Oo nga eh. Hindi mo, tagalan natin ano. nakatalaki na ng kuryente mo Oo, ngayon. laki bro. Grabe. Yung bill ko po litong buwan na to, nasa 18,000. Talagang kailangan na natin ano. Ay, yung brownout. Oo. Hindi yung brownout para hindi na tayo mawawala ng kuryente kahit mag brownout. Medyo challenging lang dito, low voltage. Ngayon, tayo na linya para pinag-ano ko kasi medyo tayo natagalan dahil dati kasi yung linya Separate. Separate. Yan, pag-iisa na lang po namin. para pag ano, isa damay lahat ng property Oo. sa solar. Sayang kasi pag kaya ng dalawa, yung iba apat yung isa eh, yung isang battery mabigat. Pasok mo sa loob, mainitan. Sa loob mo na. Oo, pagkatapos yung kain tayo. Ilog nyo na? Ayusin mo na. Hindi yan, sa Bulacan yan. Dito na. Kaya ba? Tara pa tayo. Kaya pa? Wala. Yan ang ito pintuan. Kain tayo pare. Oh. Kung sa hagdas pala, hindi ko nababili nyo. Oh, Nasa Antipolo yun. lahat ng hardap natin. May dala ko ilan lang. Yung mga puti, dapat pinalo mo na. Wala naman tayo ba? Tingkat pa. Imak. May kanin pa dun. Ito rin magluto si Mami, no? Chicharon mo ano, sa home. Sige daw dyan o. Patis. Ayan, may patis. Gusto yung patis. Ma'am, kain na. Hindi lang yan. Talagang Ayan na, dito ko po ipapalagay. Kaya po yung stento. So ito, naglagay na po kami ng ano, ng separate na panel board. Ayan yung 200 amperes. So yun po mga ano dito, pagsasamahin ko na rito lahat. So dito na lang yung pinaka-control lahat. Papasukin kasi nila to, itong panel board. So kailangan talaga may panel board siya rito. So dito yung kanyang inverter and then battery. Yung battery papagawa ko ng ano, ng patungan para hindi siya ano sa tiles. Dapat at least mataas siya ng siguro kahit mga 1 foot para makapatong po sila. Ayan, inaayos po namin to yung mga linya tulad dun sa may guest house tsaka dito sa may old house. So tatlong breakout to. Meron pa tayong mga spare dito. Pero pa natin dagdagan yan in the future. 60 amperes, 60-60, tapos 200. Ito na yung pinaka control natin, para isang control na lang. Yan, ito yung mga battery. LB Topsun. LB Topsun 5, 1, 2, 3, 1, 4. Dalawang battery po ito. Tapos yung inverter na naunan na to. Day na 12 kilowatts. So nag-ano na sila, aakyat na sila ng panel ay. Hindi pa yata, nag-ano pa lang.
nire-ready yung lalatagan nila. So yun na yung inaayos na namin ni Utol yung pinaka-line. Lahat po papasok na dyan. Yung dito na rin papasok. Saka itong dito dyan na rin. Saka to. So isang control na lang po dyan. Kasya yung 22. 22. Tama-tama yun. Ganda ng ano, harvest. Mainit. Pupuno to. Pupuno to na. Pupuno. Dito lang yung isa. Isa dito pa lang isa. Dito lang isa. Isa lang Hindi dito. wala akong mas- Tapos dito, dalawa na kayo. Yung sa kabila, dalawa. Ayos. Yung buong 20. Edo, wala na doon no. Meron pa ron. Meron dalawa. Puno pala talaga to no. Talaga. Hindi, sumakto. Oo. Oh. 22 panel. Lalagay po nila. Ano Mac? Ayan na, meron po silang iniintay na ano, yung kanilang wiring. Meron po silang kasi ini-installan dito sa ano, dito sa malapit. So hindi kasi hindi po kasi mailalatag yung panel. Kailangan mo na mauna yung wiring. Dahil pagka inuna nilang iakyat yan, mahirapan po silang mag-wiring. So puno po itong bubong. Puno. Ito yung nauna. Tapos yun lang yung bago. Medyo luma na yung bubong. Nag-fade na yung pintura. Hinihintay po nila yung ano, yung ang tawag dito, yung pong wire. Ayan na siya. Yan, 22 panel. So puno daw po to. Tapos meron din dito. Ganon din doon. 22 piraso yung solar panel. So ang gandaan dito mga boss, hindi po sila nahirapan. Dahil nga medyo mababa lang naman yung bubong. Tapos ano lang, patag lang siya. 12 kilowatts. Tapos i-ano ko rin po kung may pagkakataon, i-apply ko rin ng net metering. Net metering ibig sabihin naka-tie up po tayo sa ano, sa Pelco. So pagka mayroon tayong harvest na, for example, full charge na po yung battery natin o full charge na, so yung ma-harvest pa po na yung ma-harvest pa is pumapasok na po sa Pelco. So yun ang bebenta natin sa kanila. Tapos pagka po tawag dito, nakabil tayo, hindi naman kasi all ram, tawag dito, hindi naman kasi all the time maganda po yung harvest, lalo na pagka umuulan, may bagyo, ganon, hindi masyado maaraw. So gagamit din tayo ng kuryente, so magkakabil din tayo. So pagka po net metering tayo, so magiging zero bill tayo dahil nga meron tayong binibenta sa kanila. Although hindi naman po natin makukuha ang pera yon, iaawas lang doon sa ating magiging bill ng kuryente. Ganun daw yata yung ano, kung di ako nagkakamali, yung net metering. Yan dito, dalawa yata rito. Tapos doon din dalawa. So siguro by tomorrow na, bukas na po nila i-continue. Dahil anong oras na, mag-aalas 6 na po ng hapon. Ayan. Dito na po sila mag-overnight. Siguro hanggang bukas. Hopefully sana matapos nila. Ayan. Ayan, ayos na rin namin iutol yung kuryente. So ito, separate po yung breaker nito. Tsaka to. Ayan, separate yung breaker niyan. So mag-iisa na lang doon sa may pinaka
room ng solar room. Yan, doon na po yung lahat yung control niya. Para isang control na lang. Ayan. Magkagandahan po nitong babong. Talagang ano po siya, mainit siya, talagang maganda siyang marbes. Pagkasi dito na yung araw, napakatindi ng araw, so maganda yung harvest nito. Hinihintay nila si Parang Jigen. Ayan, maraming salamat pala, nagpapasalamat ako muli kung di kay Parang Jigen. Hindi rin pumatutupad tong ating pangarap na magka solar. Laking tulong yan. Kung gusto niya po magpa solar, so yan, kontakin niyo lang po si Jigen. I-flash ko po sa screen yung kanyang contact details, or saka kayo pwedeng mag-inquire about sa solar installation sa inyong bahay. Malaking malaking investment or malaking bagay po pagka naka-solar ka na. So hindi ka na makakaranas ng brownout kung mayroong battery yung ipapalagay mo. Kahit na brownout, meron ka pa rin kuryente. Okay. Tibay po itong kanilang bracket. So ayan, ang gandaan dito mga boss, yung maintenance niya hindi mahirap dahil nga mababa lang po siya, madali siyang i-maintain. Every 3 months yata kailangan din po palang nililinis yung panel. Ayan, tsaka daw sa mga boss, sa mga tabing kalsada, yan daw po yung mabilis madumihan, malkabok sa mga tabing kalsadang bahay may solar. So dito hindi naman masyado, so at least every 3 months kailangan daw sprayan tapos punasan para maganda pa rin yung harvest. Dito hindi tayo mahihirapan, madali lang ilinisin. So ayan mga boss, dito na muna po tatapusin yung ating vlog for today. Abangan nyo po ang finish project nitong ating solar project, solar energy. Hopefully bukas may latag na po yung panel, tapos maayos na rin yung mga battery tsaka inverter. So kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless, ingat.